programa nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kailang bingo event na may pahintulot ng PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula sa 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package ng kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglilibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Donna sa 0917-843-0970 o kay Louie Caballero sa 0927-320-6211. Rex Cayano, Target on air. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Rex Cayano. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayano na Target on Air. Ang programang inyong napakinggan ay Black Timer. Anumang mga pananaw, opinyon at komentaryo ng pagpapahayag at pagbabalita sa programang inyong napakinggan ay pawang personal na saloobin at damdamin na may-ari ng palatuntunan at hindi ng pamunuan ng DZME. Mula sa punong himpilan ng Capital Broadcasting Network, narito na ang pambansang chismoso. The name is Bob. George Mandola. George Mandola. Sa Punto Derecho. Lunes hanggang Viernes. Dito lang sa DZME 1530, ang Radyo 1. It's so beautiful. It's about you, your health, your child, your life. It's so beautiful. It's so beautiful. It's so beautiful. It's about your business, your journey, your beauty, your body. It's so beautiful in the hustle and bustle of digital age. Let's step back and talk about our beautiful life, our journey, our challenges, and above all, our health and beauty. It's so beautiful. It's so beautiful. Every Sunday, 3:30 to 5:30 p.m. Dito pa rin sa DZME 1530 ang Radyo Ido. Kasama si Miss Connie Lopez. It's so beautiful. Sa programang ito, life is always beautiful. Be well with me. That's beauty, wellness, and dentistry combined with Dr. Maru and Dr. Edith. Every Thursday, 2 to 3 p.m. Pag-uusapan ng mga bagong treatment at technology sa larangan ng dentistry, beauty, and wellness. Dito sa Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith. Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith. Every Thursday, 2 to 3 p.m. Be Well with Dr. Maru and Dr. Edith. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa lahat, ang himpilang may paninindigan. Mga naglalakihang kaganapan sa maghapong balita sa loob at labas ng bansa, business, sports, and entertainment news. Ng buong pwersa ng DZME News and Current Affairs. Mga kapatid na himpilan sa Capital Broadcasting Center, Live Radio News FM stations nationwide. Sa Network Balita Alas 4. Network Balita Alas 4 nationwide.
Narito ang Network Balita alas 4, araw ngayon ng Lunes, 25 sa buwan ng Nobyembre, taong 2024. Mula sa buluwagang balitaan ng DCMB 1530 Radyo 1 sa Metro Manila, kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako po si June Angeles. Ako naman po, si Judea Bernardo. Sa ulo ng ating mga balita, chain of command at saligang batas sa gitna ng banta ni Vice President Sara Duterte kay PBBM, pagtitibayin ng AFP. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. papalagan ang banta sa kanyang buhay. Vice President Sara Duterte padadalhan ng sabina ng NBI kasunod ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Mary Jane Veloso tanggal na sa death row kapag naiuwi sa Pilipinas. Pag-iimbestiga sa pagkamatay ng isang colonel sa loob ng Campo Aguinaldo nagpapatuloy. Sa ating balitang ibayang dagat, police chief sa Mexico pinatay ang sarili bago arestuhin bunsod ng aligasyon ng katiwalian. Sa kalakalan, meat import sa bansa posibleng pumalo sa panibagong record high. Sa ating sports news, US-based Filipina swimmer nakapagtala ng makasaysayang 3 panalo sa artistic swimming sa Singapore. Sa ating health news, iba't ibang benepisyo ng guyabano ating alamin. At sa ating showbiz balita, Rian Ramos at Jane De Leon kabilang sa mga nominado sa Japan Film Fest. Network Balita alas 4 nationwide. 5 minuto nakalipas sa alas 4 ng hapon sa detalye ng ating mga balita. Muling pinagtibay ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pangako nitong itaguyod ang saligang batas at ang chain of command ng Pilipinas. Sa pahayag ng AFP, muli nitong idiniin ang paninindigan nitong manatiling non-partisan sa gitna ng mga nagaganap na isyu na may kinalaman sa politika sa bansa. Ginawa ng AFP ang pahayag na ito bilang tugon sa binitawang babala ni Vice Presidente Sara Duterte na kinontra itong hitman o may kinontrata itong hitman para ipapapatay ang first couple na sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling una itong mamatay. Ayon sa AFP, nahaharap sa pagsubok ang bansa kung saan higit na kinakailangan ang pagkakaisa ng taong bayan at sandatahang lakas. Network Balita alas 4 nationwide. 6 na minuto makalipas sa alas 4 ng hapon sa kaugnay pang balita, papalagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang banta sa kanyang buhay.